Hallelujah. Bigyan natin ng masiglang palakpak ang ating mahal na Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Thank you so much, O God. There is Jesus. Hallelujah. How great thou art. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po'y dumalangin muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, hingin natin ang patnubay ng ating dakilang Diyos. Minamahal sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Dakila po at mapagpala naming Ama sa langit. Aming Diyos na napakabuti at napakabait, mahal na Panginoon. Kami po'y lumalapit, O Diyos, sa trono mo ng biyaya sa umagang ito. Hindi kami karapat-dapat, mahal na Panginoon, subalit salamat sa iyong biyaya. Mahal na Panginoon, narito kami, O Diyos, hallelujah. Hinihirang mo, mahal na Panginoon, O Diyos, tinawag, mahal na Panginoon, upang tamasain namin, O Diyos, ang mga pagpapalang espiritual, amang banal, hallelujah. Sa paglilingkod namin sa iyo, dakilang Diyos, naranasan namin, Ama, maging lupa, O Diyos, ay langit na rin para sa amin. Mahal na Panginoon, salamat sa aming beloved honorable pastor sa kanyang pagtuturo. Mahal na Panginoon, sa kanyang mga panalangin. Dakilang Diyos, narito kami, mahal na Panginoon, pinagpapala mo ang aming mga buhay. O Diyos, purihin ka ngayon at magpakailan pa man. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, pagkakamali at pagkukulang. Linisin mo kami, O Diyos, marapatin mo ang aming mga puso'y dalisayin mo amang banal upang maging karapat dapat, O Diyos, tumanggap ng iyong mga buhay at makapangyarihang salita. O God, pagpalain mo, Diyos, ang aming mga kapatiran mula sa aming bansa, O Diyos, hanggang sa lawas ng aming bansa. Lord God, pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng aming mga bisita, mahal na Panginoon. Buksan mo kalang pangunawa, O Diyos, hallelujah, sa pintuan ng kaligtasan. Hallelujah, in the name of Jesus, Father, we pray. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt, cast out in the name of Jesus right now. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise God, mga kapatid ko. Ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At ako po ay nagbibigay ng double honor po at respeto, mga minamahal, sa ating minamahal na mga magulang sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang kanila pong mga turo at aral, mga minamahal, hindi natin malimutan. Amen, hallelujah. Mga minamahal ko, hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, nagbibigay galang sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda. At ganoon din, mga minamahal, nais kong magpaabot ng aking pagbati sa The Whole Almeda Family. Amen. Sa lahat po ng ating minamahal at ginigilo ng mga kapatiran, mga minamahal ko, mula sa ating lugar na ito ng Alas Asin, Bataan, mga kapatid, maging sa labas po ng ating bansa, ating mga viewers, mahal, magandang umaga na po sa inyong lahat. Sa aking mga kasama, sa ating mga manggagawa at mga mangangaral, mahal, sa ating mga elders, mga kapatid ko, sama-sama po tayo. Makipagbukas kayo sa ating mga Biblia, mahal, dito po sa aklat ng Matthew chapter 6, verse 16 hanggang 18, mga kapatid. Basahin po natin, mahal. Dito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 18. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-ayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaibabaw na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinapasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-ayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat ikaw, sa pag-ayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo, at hilamusan mo ang iyong mukha upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim, at ang Ama mo na nakikita sa lihim ay gagantihan ka. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal. Importance of fasting, mga kapatid. Ito po ay mga minamahal na papanahon. Ito po ay kinakailangan nating pag-aralan, mga minamahal, at dapat nating malaman, mga kapatid ko. Hallelujah. Sapagkat, mga minamahal, malapit na po, mga kapatid ko, yung ating anniversary sa lugar na ito. At July, mga minamahal. Pero mga kapatid ko, gahol na po tayo sa panahon, kaya gagawin po nating, God willing, second Sunday of August, mga minamahal. Praise God. At yan po ay official, mga kapatid. Second Sunday of August, mga minamahal, dahil sa kailangan po natin, mga mahal, maghanda, mga kapatid ko. Two months preparation, mga mahal, ang nais nating gawin, mga kapatid, sa ating pong nalalapit na anniversary. Ang tanong, mga minamahal, Brother Nilo, bakit hindi eksaktong July?
Mga minamahal, July nga po, pero mga kapatid, kailangan natin ng mahaba-habang paghahanda. Bakit? Malalaman nyo mamaya, mga minamahal ko. Importance of fasting. Kahalagahan po ng fasting, mga minamahal, ating pong talakayin ito, mga kapatid ko. Ito pong pag-aayuno kasi, mga kapatid ko, ay hindi po natin maririnig, mga minamahal, hindi po natin makikita sa maraming fellowship ngayon, mga kapatid. Ang tanong po nila, mga minamahal, should Christian fast today? Ang sagot po ay yes. Bakit? Sapagkat a church that does not teach and practice fasting is a weak church. Yung mga churches, mga minamahal, na hindi po pinapractice yung fasting ngayon, hindi po itinuturo, mga kapatid ko. Winawasak po ng dyablo yun. Amen. Mga minamahal. At hindi po mag-manifest, mga minamahal, ang kapangyarihan ng dakilang Diyos kapag walang fasting ang church. Dahil hindi po maluluwalhati ang dakilang Diyos eh. Hindi po maluluwalhati ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid ko. Walang faith sa church na yan. Hindi po mawawala yung division sa church kapag walang fasting and prayer. Hindi po mawawala yung problema ng mga members, mga mahal, kapag wala pong fasting and prayer. Tayo po yung minotivate ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tinuruan po tayo, mga kapatid, paano natin ipagtrabaho ang ating mga kanya-kanyang kaligtasan. Amen. Mga minamahal, itinuro sa banal na gawain ito, mga kapatid ko, yung pag-aayuno. Kaya mga minamahal, maging yung mga medical doctors, mga kapatid, ngayon. Ngayon po, ang sabi nila, mga minamahal, fasting is good for our health. Yan ang sabi ng medical doctors ngayon. Ipinapayo ng mga doctors na kung ang isang tao ay umabot na po ng 40 years old pataas, mga kapatid. Hindi minsan may iwasan, mga minamahal, yung pagtaas ng cholesterol, yung high blood, yung diabetes, mga minamahal. At kapag sila po nagpa-check up, mga kapatid ko, tinatanong po sila ng doktor, kailan ka huling kumain? Anong kinain mo? Amen po ba? Tapos gagawin po sa kanila, mga minamahal, mga pasyente, hindi sila pakakainin ng at least 8 to 12 hours. Magpa-fasting po sila, mga minamahal, bago sila examinin ng doktor. Kasi, mga minamahal, kaya dumating sa kanila yung mga sakit na yon because of overeating. Amen? Kaya nagkaroon po ng sakit ang tao, mga minamahal, sapagkat sa sobra daw pong pagkain. Pakinggan niyo po ito. We eat to live and not we live to eat. Magkaiba po yon. Ang tao po ay kumakain para mabuhay. Ang tao po ay hindi nabubuhay para kumain lang. Amen po? Ulitin ko. Ang tao po ay kumakain para mabuhay. Ang tao po ay hindi nabubuhay para lamang kumain. Hindi siya binuhay ng dakilang Diyos para lang sa pagkain. Amen? Praise the Lord. So para mga minamahal, para excited tayong mag-ayuno, para excited tayo sa pagganap ng pag-aayuno, minamahal, dapat maunawaan natin, mga kapatid ko, ano ba yung fasting? Kasi kung gagawin mo yung bagay na hindi mo maintindihan, mga minamahal, ay magsasawa ka eh. Susunod, hindi mo na gagawin. Amen ba? Buksan natin ang Bible. Psalms chapter 78, verse 29 hanggang 31, mga kapatid. Beloved, elder po natin. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 78, versikulo 29 hanggang 31. Sa gayoy nagsikain sila at nangabusog na mabuti. Ibinigay niya sa kanila ang kanilang pita, hindi sila nagsihiwalay sa kanilang pita. Ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig. Nang ang galit ng Diyos ay paitaas laban sa kanila at pumatay sa mga pinakamataba sa kanila at sinaktan ang mga binata sa Israel. Amen. Ang mga minamahalang Israelites, mga kapatid, sila po'y pinalaya ng dakilang Diyos sa Egypt pagkaalipin ng 400 or 450 years, mga minamahal. Sila po'y pinalaya at sila po'y naglakbay sa desert, sa wilderness, mga minamahal. Inaasahan ng dakilang Diyos, mga kapatid,
Sa kanilang paglalakbay, pupurihin nila ang mahal na Panginoon sa buong buhay nila. Ang ginawa nila mga minamahal, wala silang ginawa kundi kumain ng kumain ng kumain ng kumain. Ang sabi po ng Bible, so they did eat and were filled, for He gave them their own desire. Makulit sila minamahal. Araw-araw na lang nagrereklamo sila kay Moses. Kapag sila'y nagutom mga minamahal, minumura nila si Moses. Kapag sila'y nauhaw, minumura nila si Moses. Kapag sila'y busog na busog, mga minamahal ko, ang sinasabi nila, mga minamahal, sugo talaga si Moses. Siya talagang tagapagligtas natin. Pero pag sila po'y nagugutom, mga minamahal, minumura nila si Moses. Mga kapatid ko. But while, sabi rito, mga minamahal, sa kakulitan nila mga kapatid, katigasan ng ulo, binigay nila yung kanilang desire. Yung pagkain ng pagkain. Sabi dito, but while their meat was yet in their mouth, the wrath of God came upon them and slew the fattest of them. Hallelujah. May mahal, dumating daw po yung galit ng ating pinakamamahal na Panginoon nung sila po, mga kapatid ko, ay hindi humiwalay sa kanila pong layaw, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo, mga mahal? Sa Tagalog, mga kapatid ko, muli nating basahin, mga mahal, ito po ay warning sa bawat sa atin, mga kapatid. Ang sabi po rito, mga mahal, ng 29, sa gayoy nagsikain sila nangabusog na mabuti at ibinigay niya sa kanila ang kanilang pita. Pinakawala na sila sa pita nila. Hindi sila nagsihiwalay sa kanilang pita. Ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig, nginunguya pa nila ho. Nang ang galit ng Diyos ay paitaas laban sa kanila at pumatay sa mga pinakamataba sa kanila at sinaktan ang mga binata sa Israel. Pagdating po sa New Testament, ginamit din pong example o mahal yung Israelites bilang babala, warning sa panahon po ng New Testament. Mga minamahal, 1 Corinthians chapter 10 verse 7, sabi po ng English, neither be ye idolaters as were some of them. Isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan pala mga mahal, yung mahilig, mga kapatid, sa kain ng kain, walang fasting. Be ye idolaters as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Yun na lang ang lagi ang ginagawa nila. Araw-araw, yun ang ginagawa nila, mga kapatid ko. The people sat down to eat and drink and rose up to play. Hindi na sila naglilingkod. Hindi na sila, mga mahal, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Wala silang ginawa kundi kumain, uminom, maglaro, kumain, uminom, maglaro, kumain, uminom, maglaro. Tingnan natin sa Tagalog. Ito po sa Aklatang Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 7. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Amen. Mali po yung Tagalog, mga inmahal. Sa King James, mga kapatid ko, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Dito po'y nagsipagsayaw, mga inmahal. Pwede na rin, mga minamahal ko, pwede natin gamitin yon. Pero sabi sa English, mga minamahal, King James Version, sila po'y naglaro. Laro ng laro, mga minamahal. Wala na silang panahon, mga kapatid, sa mahal na Panginoon. Wala silang ginawa kundi maglaro, mga kapatid. Doon po nagagalit ang dakilang Diyos. Mga minamahal ko. Alam nyo, isang disciple po ni John the Baptist ang nagtanong, mga minamahal ko, about fasting. Sabi ng Matthew, mga minamahal, 9:14 to 15, mga kapatid, tingnan natin, beloved Brother Tan. Matthew chapter 9, verse 14 and 15, Tagalog na lang po tayo. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9, versikulo 14 hanggang 15, na makagayoy nagsilapit sa kanya ang mga alagad ni Juan na nagsabi, bakit kami at ang mga Parisiyo ay nangagayunong madalas? Datapwat hindi nangagayuno ang mga alagad mo? Sa 15, at sinabi sa kanila ni Jesus, mayayari bagang mga luksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila. Datapwat darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay alisin sa kanila at kung magagayoy, mag-ayuno sila. Amen.
Kung magkagayoy, mag-aayuno sila. Bakit daw yung mga alagad ng ating pinakamamahal na Panginoon nung siya nasa lupa, mga minamahal, ay hindi nag-aayuno? Ang nag-aayuno ng ating pinakamamahal na Panginoon lang, mga minamahal? Sabi ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, binigyan niya yung example nung ikakasal. Amen. At sabi dito, mga kapatid ko, kung ang ikakasal, mga minamahal, ay narito pa, mga kapatid ko, hindi maaring magluksa yung mga abay. Amen? Mga minamahal. Sabi dito, mga kapatid, samantalang ang kasintahang lalaki kasama nila. Datapwat, sabi niya dito, darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila at kung magkagayoy, mag-aayuno sila. Mga kapatid. So fasting is very, very beneficial. O yun, mahal. Sobrang pakinabang po ito sa tao, yung fasting, mga kapatid ko. Fasting is different from dieting, mga yun, mahal. Pag nagpa-fasting ka, hindi ka nagda-diet niyan. Hindi ka po nagpapapayat, hindi ka nagpapasexy, mga mahal. Hindi po, mga kapatid ko. Iba po yung fasting, mga kapatid, at yung diet. Ano po? Meron po mga ibang pananampalataya, mga mahal, na meron silang fasting, mga kapatid ko, na kumakain lang sila ng gulay. O yun, mahal, fasting na raw yun. Kakain sila, mga kapatid ko, ng oatmeal, mga minamahal, fasting na raw yun. Hindi po. Sa Jesus Miracle Crusade, mga mahal, totally, wala po talagang pagkain. Amen po, mga mahal. So, ang tanong, mga kapatid ko, why should Christian fast? Reason why we should fast, mga minamahal ko, number 1 po ay for healthy reason. Para sa kalusugan din po natin, mga mahal. Para lulusog tayo. Lilinis yung ating mga blood cells, mga minamahal. Lulusog, mga kapatid, yung ating mga puso. Number 2, in time of sorrow, mga minamahal ko, ang mga Kristiyano po ay nag-aayuno yan, mga minamahal. At kaya tayo nag-aayuno, mga kapatid ko, para magbunga, mga minamahal, yung Holy Spirit sa ating mga puso, yung 9 fruits of the Holy Spirit, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, ang bunga ng Espiritu Santo ay love, peace, joy, temperance, meekness, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, mga minamahal ko, long-suffering, lahat yan, mga minamahal, nasa puso natin kapag tayo po'y laging nag-aayuno. Amen po? Mga minamahal. Pang-apat po ay when seeking divine help. Kung tayo po, mga minamahal ko, ay nagwo-worry, tayo po, mga minamahal, ay nababalisa, mga kapatid ko, kailangan natin ng tulong, ng guidance ng Holy Spirit, mga kapatid ko, fasting, mga minamahal. Napaka-powerful niyan. At panglima, mga minamahal ko, to humble the soul. Pag tayo po ay nag-aayuno, mga kapatid ko, tayo po ay nagpapakumbaba, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Ibinababa natin yung ating mga kaluluwa sa ating mahal na Panginoon. Psalms chapter 35, verse 13, but as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled my soul with fasting, and my prayer returned into mine own bosom. Tingnan nyo sa Tagalog. Dito po sa Katangasamo, Kapitulo 35, versikulo 13. Ngunit tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo. Aking pinagdalamahati ang aking kaluluwa ng pag-aayuno, at ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Pang-anim, mga minamahal, chastens the soul. Pinaparusahan natin yung ating mga kaluluwa kapag tayo po'y nag-aayuno, mga kapatid ko. Iyan. Napakahalaga po noon, mga mahal. Kapag tayo po'y nag-aayuno, mga kapatid, sa ating fasting house, hindi po tayo nakikipag-usap kahit kanino. Hindi tayo nakikipagkwentuhan. Amen po. Meron kasi ako nakita, nagkaayon ng mga inmahal, nakikisaw-saw sa politika. Mga kapatid. Kaya, nagtataka silang mga minamahal, nakaka 2 days pa lang, hindi na nila makayanan yung ayuno. Kasi, o yun mahal, naging politician yung dalawa. Amen? Mga minamahal, hindi ganon, mga kapatid ko. Ang nag-aayuno po, mga kapatid, tularan natin, mga mahal, yung ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Kahit po yung kanilang pamilya, mga mahal, hindi niya kinakausap.
Kahit yung kanyang minamahal na mga anak, mga mahal, the whole Almeida family, hindi po niya kinakausap sa panahon po ng pag-aayuno. Kapag kakausapin siya, mga minamahal, kahit presidente ng Pilipinas, kausapin siya, mga kapatid, nagsumusurat lang sa papel. Pinapabasa lang, mga minamahal, sa mga tumatakbo ng presidente. Ganun kahalagang pag-aayuno sa ating beloved honorable pastor. Amen po. Mga minamahal, ang sabi po ng Psalms 69 verse 10, mga kapatid ko, when I wept, sabi rito, and chastened my soul with fasting, that was to my reproach. Kapag sa pag-aayuno raw, mga minamahal ko, pinarurusahan niya yung kanyang kaluluwa, at sa pag-aayuno niya, yun po yung pagpapakita niya, mga minamahal, ng pagsisisi. Yan, si King David. Tingnan natin sa Tagalog. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 69, versikulo 10, pag umiyak ako at pinarusahan ko ng pag-ayuno ng aking kaluluwa, yaoy pagkaduwagi sa akin. Amen. Amen. Yun ay pagduduhagi sa akin, sabi ni King David, mga minamahal, sa aking pag-aayuno, sabi niya rito, mga kapatid. Yun ay napakaganda, mga minamahal, sa English nito, mga kapatid. Sa Tagalog, pag umiiyak ako at pinarurusahan ko ng pag-aayuno ang aking kaluluwa, yaoy pagduwahagi sa akin, mga minamahal. Yun po ay ibinababa niya yung kanyang sarili, mga minamahal. Talagang tao sa pusong nagsisisi, mga kapatid ko. So ang tanong, mga minamahal, kailan ang pag-aayuno? When should Christian fast, mga kapatid? Number 1 po ay when faced with difficult temptation. Kapag nararamdaman natin, mga minamahal, na nandyan po yung mga tukso ng dyablo, mga kapatid, kailangan nating mag-ayuno. When faced with a serious illness of a loved one. Kung meron tayong mga loved ones, mga minamahal, na masyadong may sakit, mga kapatid, may karamdaman, mga minamahal, kailangan ng pag-aayuno doon. Amen. Actually, mga minamahal, kung babasahin mo ang Bible, wala kang makikitang mga anak ng Diyos na tumakbo sa ospital kapag may sakit. Amen? Wala, mga minamahal. Pakita nyo sa akin yung bersikulo, mga kapatid, sa New Testament, mga minamahal. Kung mayroong mga Kristiyano sa panahon ng mga apostle na tumakbo sa ospital, ano ang kanilang gamot? Fasting. Amen? Number 3 po ay kaya tayo nag-aayuno. Kailan tayo mag-aayuno, mahal? Yung ating mga upcoming crusades. Mga kapatid. Yung ating church anniversary, mahal, hindi po tayo mag-celebrate dito para lang sa pagkain. Hindi. Itong ating church anniversary, mahal, sinasamantala natin ito, mga kapatid. Lahat ng mga outreaches natin, buong mundo. Kapag dating po ng ating church anniversary, automatic crusade yan. Mga mahal. Ang ating after dyan, mga kapatid ko, ay to win soul. Hindi pagkain. Amen? Kasi, mga mahal, 11 months, puro pagkain na tayo. Pagdating ng anniversary, mga minamahal, dapat, mga kapatid ko, nandyan yung ating pag-aayuno. Kaya nga, in-adjust natin, mga minamahal. Kasi wala na tayong time, mga kapatid. Ano na ngayon? June. Kalagitnaan ng June, mga minamahal. Mga kapatid ko, malungkot tayo kapag 1 month lang ang preparation ng ating krusada. Kapag walang preparation, mga minamahal, ang krusada, huwag na tayong magkrusada. Tatawanan lang tayo ng dyablo dyan. Amen ba? Say praise the Lord, mga mahal. Sapagat bakit? Kapag nagkrusada ka kasi, ang dakilang Diyos po ang nagbubukas ng puso ng tao para ma-convert, mga mahal, para mabuksan ang kanyang pangunawa sa Ebanghelyo, maglingkod sa dakilang Diyos. Hindi tayo. Hindi tayo ang nagliligtas. Nangangaral lang tayo ng gospel, pero ang dakilang Diyos ang nagdadala ng mga tao, mga mahal, sa kanyang paanan, sa kanyang gawain para maligtas. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya naalala ko tuloy, mga mahal, yung lunatic boy sa Matthew chapter 17, mga minamahal. Kinast out po, pinalayas, mga minamahal, ng mga apostol, mga kapatid ko, yung bata sa kanya pong pagka-lunatic, mga kapatid. Hindi po lumabas, mga minamahal,
yung evil spirit. Pinagalitan sila ng ating mahal na Panginoon. And privately, may mahal, lumapit sila sa dakilang Diyos. Sabi ng mga apostol, mahal na Panginoon, bakit hindi namin napalaya sa iyong pangalan? Ang sabi ng verse 21, mga minamahal ko, this kind goeth not out but by prayer and fasting. Amen? Yung mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, mga minamahal, lahat yan, mga kapatid ko, nasaksihan natin sa ating beloved honorable pastor, mga minamahal, tinuro sa atin at nakita natin actual, mga kapatid, paanong ipanalangin yung mga kitongin nagsigaling sa gawain ito. Amen ba? Mga minamahal. At habang nag-pray, nag-fasting, cast out, mga minamahal, ang ating beloved honorable pastor sa krusada, mga kapatid ko. Fasting sila, mga minamahal, hindi biro-biro. 40 days fasting. Tingnan nyo. Nung mga minamahal, 1984, mga kapatid, nagkrusada po tayo may mahal sa Luneta noon, 38 consecutive nights. May mahal. First time, crusades in memorial, mga kapatid. Sa Christianity, may mahal. Crusade natin, mga kapatid, kung mahigit 1 buwan. Ganun kasipag ang ating beloved honorable pastor, may mahal sa krusada. Mga kapatid. At alam nyo, may mahal habang nagkukrusada, 40 days fasting. Pagkatapos ng crusade, may mahal, mag-break lang ang ating beloved honorable pastor. Hindi po solid. Sago lang. Sago. Minsan may mahal, nilagang buto-buto, mga kapatid. Hinihigop lang ng ating beloved honorable pastor. Pag uwi sa bahay, puri na naman, may mahal, fasting na naman. 38 nights. Consecutive, may mahal. Kaya grabe, mga kapatid ko, yung mga himala nung panahon na yun. Terrible. May mahal. Hindi ka maniwala kung hindi mo masaksihan. Amen po. May mahal. Kaya mga kapatid ko, napaka-importante, mga mahal, ng pag-aayuno, mga kapatid. Purihin ang mahal ng Panginoon. May mahal. Kaya tayo nag-aayuno, mga kapatid, para tayo po'y humiling ng kapangyarihan sa mahal ng Panginoon. Para magpagaling siya. Amen ba? Para magpagaling siya, mga mahal. So, fasting of a believer is a strictly voluntary matter, mga kapatid ko. Ito po, mga minamahal, ay na-discover, mga minamahal, ng ating beloved honorable pastor, yung pag-aayuno. There is a secret behind fasting po, mga kapatid. Grabe ito, mga minamahal. Ang may tutumbas po rito, mga kapatid ko, sa pag-aayuno ng mahaba ng ating beloved honorable pastor. It is like, sabi rito, may mahal na basa ko, tulad po yan ng atomic bomb. May mahal. Kapag ka nakapag-fasting pala ng mahaba, mga kapatid ko, talagang lalapit ang mga kaluluwa. May mahal. Ilalapit ng dakilang Diyos ang kaluluwa, mga kapatid. Imagine niyo, may mahal. Mula lang po sa isang pamilya, 2 pamilya, mga kapatid ko, ang gawain natin dati. Dito sa ating mga banal na gawain, may mahal. Ngayon, milyon na, mga kapatid, ang ating member. Amen? Praise the Lord, may mahal. Grabe. Dakilang Diyos ang naglalapit ng kaluluwa, may mahal. Amen? Praise the Lord. Alam nyo, 5,000 to 7,000 years ago, may mahal, ginagawa na po yung fasting ng mga Bible heroes, mga kapatid. Si Moses po, nag-fasting po ng 40 days. Si Elijah, mga mahal, nag-fasting ng 40 days. Si Daniel, nag-fasting po siya ng 21 days. Mga mahal, si St. Paul, mga kapatid ko, nag-fasting po siya ng napakahabaring pag-aayuno. Si King David, nag-fasting siya, mga minamahal. Si Queen Esther, mga kapatid ko, sa Old Testament, nag-fasting din po siya. Si Nehemiah, nag-fasting din. Si John the Baptist, nag-fasting din, mga minamahal. So yung fasting po ay biblical. Amen? Kaya sinasabi lagi, mga minamahal, ng ipinapangaral lagi natin, beloved honorable pastor, yung John chapter 14, verse 12. Sabi nung talatang yon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ang sabi rito, gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Yung nagawa ng dakilang Diyos sa lupa, mga mahal, sabi ron, higit pang magagawa niya kung siya'y sasampalataya sa akin. Amen po. Yun ba'y nangyayari, mga mahal, sa lahat ng mga fellowship dito sa bansa natin? Hindi po eh.
Nakikinig po kayo? At pag nag-fasting kasi, mga minamahal, dapat, ang fasting po, dapat walang nakakaalam. Maliban doon po sa corporate fasting ang tawag doon. Corporate fasting na ginagawa natin sa tuwing tayo po may gaganaping krusada, mga minamahal. Bukod doon, mga kapatid ko. Hindi dapat binobroadcast, mga minamahal, ang pag-aayuno. Kahit sa Facebook, mga minamahal, sa Twitter, Instagram, mga minamahal, hindi natin dapat i-post, mga kapatid ko, yung ating pag-aayuno. Amen po. Kasi yung key verses natin, mga minamahal, kanina, ano sabi ron? Pag nag-aayuno ka, hilamusan mo yung mukha mo at huwag mong ipakita yung mukha mo na nakasimangot, mga minamahal, sa harap ng tao. Amen? Hindi po yung mga minamahal, palulubugin natin yung ating pisngi, mga kapatid ko, para makita lang na nag-aayuno tayo. Hindi raw yon. Wala raw reward yon. Amen ba? Sabi doon, mga mahal, maghilamos ka ng iyong muka para hindi malaman ng mga tao, mga mahal, na nag-aayuno ka, parang ama mo sa langit ang siyang magpapala sa iyo. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Amen. Ang fasting po, hindi po yan ipinagyayabang. Hindi po ipinagmamalaki, mga mahal. At dapat wala pong nakakaalam, kundi ikaw lang at ang dakilang Diyos. Amen ba? At ang iyong pamilya. Amen ba, mga mahal? Ulitin natin yung key verses natin. Sabi ng Matthew 6:16-18, nabasa na natin ito. Bukod dito, pagka kayo nag-aayuno, huwag kayong gaya ng mga mapagpakaimbabaw na may mapapanglaw na mukha sapagkat kanilang pinasasama ang kanilang mukha upang makita ng mga tao na sila nag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nilang sa kanila'y ganti. Datapot ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng ama mo na nasa lihim, at ang ama mo na nakakakita ng lihim, nakakakita sa lihim ay gagantihin ka, mga minamahal. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Amen? Praise the Lord! Hallelujah. Ang fasting po, mga kapatid, dagdagan po natin. Yung fasting po, it's been there from ages po. Hindi ito bago. Mga minamahal, it is not original from Islam. Hindi po. Kasi di ba, mga minamahal, meron tayong Ramadan, mga kapatid. Tayo po ay nagbibigay, mga minamahal, ng respeto sa lahat po ng ating mga kapatid na Muslim, mga minamahal ko, para sa kanila pong matapat, mga minamahal, na pagsasagawa ang mga kapatid ko ng Ramadan. But it is not mga minamahal, it is not original from Islam. Religion Islam, mga minamahal, started lang po yan, mga kapatid ko, 600 years after Jesus Christ. Before po maimbento, mga minamahal, yung Quran, dati nang may fasting. Kinopya lang po nila yon. Imagine niyo, mga minamahal, 600 years after Jesus Christ, mga kapatid ko, doon lang nagsimula yon, mga minamahal. Amen. So, fasting po ay mandatory po ito. Not Ramadan only. It is voluntary, mga minamahal ko. And fasting is very useful and powerful po ito, mga kapatid. At kapag nag-aayuno ka, mga minamahal, para malaman po natin, mga kapatid, yung ating nararamdaman. Kasi sa habag ng ating dakilang Diyos, mga kapatid, ay hindi ko naman inabot yung mahabang pag-aayuno. Mga minamahal, hanggang 17 lang po ako. Hanggang 17 days lang po ako, mga minamahal. Kaya ako po'y, mga minamahal, nabibless doon po sa mga kapatid natin na nakaabot po ng 40 days fasting. Mga minamahal. At hindi natin magagawa yon kung hindi dahil sa ating mahal na Panginoon. Amen po. Dahil kung hindi gagawa yan ng Holy Spirit, kahit 2 days, hindi mo kaya. Amen po ba? Kapag nag-aayuno ka, mga minamahal, yung level 1, mga kapatid, 3 to 5 days po ng pag-aayuno natin, nasa isip mo yan pagkain. Mga minamahal. Ako po, nung nag-ayuno ako, mga kapatid, nakita ko yung manok lumalakad, mga minamahal, sa lupa, ang tingin ko, fried chicken. Grabe ang gutom ko, mga minamahal. Pero ganun pala, ituloy-tuloy mo lang. 3 to 5 days, mga minamahal, gutom. Pagdating po ng 7 days, mga kapatid ko, you feel weak na lang, mga minamahal. Nanghihina ka na lang, pero hindi ka nagutom. Mahina na lang yung katawan mo, mga minamahal. Yung level 3 po, mga kapatid ko, pagdating po ng mga
8, 9, 10 mga minamahal, you are going stronger. Maniwala kayo. May nakita akong kapatid natin dito, mga minamahal, 10 days to 15 days, mga kapatid, tumatalon na siya. Nagpupuri. Mga minamahal, malakas na siya. Oh. So, hindi mo mapapansin, mga minamahal, yung pagkain. Kapag kadating na po sa ganyang level, mga minamahal. Kasi, you are seeing something na hindi nakikita ng iba. Kapag ikaw po'y naka-longer fasting na, mga minamahal. If you are doing fasting, beloved brethren, maraming mga bagay na nire-reveal ang dakilang Diyos sa iyo kapag mahaba ka ng mag-ayuno. Amen? Maniwala kayo mga minamahal. Makikita mo mga kapatid ko, yung beyond the visible, mga kapatid. Lalakas na yung faith mo, ayun mahal. Lahat positive ka na, mga kapatid. Wala na magiging imposible sa iyo, mga minamahal ko. Kung ano yung nakasulat sa Bible, mga kapatid, yun ang paniniwalaan mo. Doon ka, mga mahal, nakatayo. Kapag mga mahal, mahaba na yung fasting mo. Amen po. Gusto ko, mga minamahal ko, ma-encourage po ang lahat, mga kapatid. Mga mahal, iba kapag nagpa-fasting tayo, mga kapatid ko. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Buksan natin ang Joel chapter 1, verse 14. Sabi ng Bible, sanctify ye a fast. Call a solemn assembly. Tingnan natin po sa Tagalog. Dito po sa Katangang Joel, Kapitulo 1, versikulo 14. Mga gahayag kayo ng ayuno, magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. Inyong pisanin ang mga matanda at ang lahat ng mananahan sa lupain sa bahay ng Panginoon inyong Diyos. At magsidaing kayo sa Panginoon. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Sanctify ye a fast. Call a solemn assembly. Gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your God, and cry unto the Lord. So mga kapatid, kailangan natin ng corporate fasting. Yan po ang hinihingi ng dakilang Diyos, mga mahal kay Prophet Joel. Mga kapatid ko, yung pangkalahatang pag-aayuno. At yan po ay ginagawa rin po natin kapag tayo po'y magkukrusada. Kapag tayo po'y mayroong church anniversary, mga minamahal. Amen po ba? Kaya pag church anniversary, inuulit ko po, mga minamahal, hindi po ito after natin ay pagkaing physical. Magtitipon-tipon po tayo, mga minamahal, may handa o wala, mga kapatid. Ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, magpapasalamat ka. Ilang taon na po ba tayo dito, mga minamahal? Magpapasalamat tayo, magluluwalhati tayo sa mahal na Panginoon. At kung po pwede nga lang, mga minamahal ko, yung ating pong yahandang pagkain ay para sa mga baguhan na lang. Dahil ngayon naunawaan na natin, mga kapatid ko, paano, mga minamahal, mag-anniversary ang church. Amen? Praise the Lord. Sa church anniversary, minamahal, bawal ang Sharon. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal. Ang after natin, mga minamahal, lahat tayo mga matured na sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Praise the Lord. Mga mahal, hindi tayo magpa-fasting dahil wala tayong makain. Isa yan, mga mahal, sa gusto kong sabihin. Hindi tayo magpa-fasting dahil sa wala tayong makain, mga minamahal. Kung nang dahil po sa kasaganaan mo, mga minamahal sa buhay, hindi ka na magpa-fasting, mga minamahal, magpapasapit naman ang dakilang Diyos ng kagutuman, ng problema sa iyong pamilya, sa iyong bahay. Para lang po mapilitan tayong mag-fasting. Amen ba? Praise the Lord. Kaya yung Kristiyanong fasting ng fasting, mga minamahal, wag nating isipin, mga kapatid, napakahirap naman ang buhay nito, walang makain. Hindi po yun eh. Mga minamahal, may pagkain, walang pagkain, dapat tayo mag-fasting. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, iba naman, mga kapatid ko, pag basagana ng buhay natin, mga minamahal ko, minsan nakakalimutan na natin, mga minamahal, yung ating obligasyon. Bilang mga mananampalataya, mga minamahal, yung pag-aayuno, mga kapatid ko, ay kailangan natin yan. Pero kapag sa sobrang kasaganaan, mga minamahal, ayaw na nating mag-fasting, mga kapatid ko. So, umiiral na po yung ating sarili, mga minamahal. Hindi na po nasusunod ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ang dakilang Diyos, magpapasapit na siya, mga minamahal, ang mga problema sa ating pamilya, mga kapatid. Pagpapasapit po siya, mga minamahal ko, ng kagutuman sa ating pamilya.
para lang po mapilitan tayong mag-fasting. Gising pa po ba kayo? Alam nyo, mas natutuwa ang dakilang Diyos, mga mahal sa Kristiyano, na sapat lang yung pagpapala dahil mayroon siyang mas malayang panahon, mga minamahal ko, makapag-fasting. Yung bang nabubuhay siya one day at a time, mga mahal. Yung bang mahal pa yun, sapat na yung aking pagkain na ito. Importante ay nakakapag-ayuno kami. Kahit hindi kami masyadong maginhawa sa buhay, importante nakapag-ayuno kami. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal, alam nyo, tinuruan tayo ng ating beloved Honorable Pastor, may mahal, kapag panahon ng gawain, mga kapatid, ay Sunday, wala pong pagkain. Ni isang mumo ng kanin, mga mahal, wala po tayong kinakain. Sa maghapon, mga mahal, na pagpupuri natin sa araw ng linggo. Amen ba? Kaya naman, mga mahal, pagkilos ng dakilang Diyos sa ating banal na gawain ay napakalakas. Mga kapatid, sapagkat nakita na malapay nun, inuuna natin siya kaysa pagkain. Amen? Iniibig natin siya, mga mahal, higit kaysa pagkain. Amen ba? Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya huwag nating tularan, mga kapatid ko, yung Israel nung araw. Sa Psalms 106 verse 13 to 15, mga minamahal, na dahil po sa mga minamahal, laging hinahanap yung pagkain pampisikal, nakakalimutan na natin yung miracles. Nakalimutan natin, mga minamahal, yung kanyang kabutihan, mga kapatid ko. Aminin po natin yun. Sa sobrang busy natin, mga minamahal, ang dami nating trabaho, mga kapatid ko, ang ganda ng kita natin, napakaganda, mga minamahal, ng ating pamilya, mga kapatid ko, ang ganda ng trabaho natin, ang ganda po, mga minamahal, ng negosyo natin, nakakalimutan natin tuloy, mga minamahal, yung mga miracles ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo yung Bible. Psalms chapter 106, verse 13 hanggang 15. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 106, versikulo 13 hanggang 15. Nilimot nilang madali ang kanyang mga gawa, hindi sila naghintay sa kanyang payo, kundi nagnais ng di kawasa sa ilang at tinukso ang Diyos sa ilang. At binigyan niya sila ng kanilang hiling, ngunit pinangangayat ang kanilang kaluluwa. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng mahal na Panginoon, mga mahal? Yung nakakagising na palakpak sa ating dakilang Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nakita natin, mga minamahal, yung problema dito sa Israelites. Nilimot nilang madali ang kanyang mga gawa. Mga minamahal. Kinalimutan nila yung inilabas sila, mga minamahal, sa Egypt. Bago sila ilabas sa Egypt, ay nagpakita ang dakilang Diyos ng 10 salot. Mga minamahal. Umulan ng granizo. Ano pa? Dumating yung maraming langaw ba yon? Dumating yung maraming palaka, mga minamahal. Nagkaroon ng kadiliman. Yung ilog ay naging dugo, mga minamahal. Ano pa yung mga salot? Nangamatay po, mga kapatid, yung mga panganay ni Paraon. Amen? 10 salot yon, mga minamahal. At paglabas nila, mga kapatid, sa Egypt, mga minamahal, nagsimula silang magutom. Nung sila po'y magutom, mga minamahal ko, yun ang kanilang hinanap. Nakapokus na lang sila sa kanilang pampisikal. So sa kanilang pampisikal, mga minamahal, na masyadong abala sa pampisikal, mga kapatid ko, sabi ng Bible, nilimot nilang madali yung mga gawa ng dakilang Diyos. Amen? Sabi dito, kundi nagnais ng di kawasa sa ilang at tinukso ang Diyos sa ilang. Nagnasa sila, mga minamahal, ng hindi kawasa, yung pita ng laman ba? Nagnasa sila, mga minamahal, nung, asan yung pagkain namin? Asan, mana ng mana, nakakasawa. Tuloy, mga minamahal, nagpaulan ng dakilang Diyos ng pugo, ng kwel. Ang binigay ng dakilang Diyos, mga minamahal, na kwel naman, sa galit ng dakilang Diyos, mga kapatid, yung kwel, kasin laki nitong microphone, mga kapatid ko. O malaki pa ng konti dito. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, yung kwel, mga kapatid ko, na binuhos ng dakilang Diyos sa lupa, 3 feet ang taas, ang kapal. Tapos, ang sabi ng Bible, may mahal, kung dito sa kanan, lalakarin mo yan na maghapon, at dito sa kaliwa, lalakarin mo yan na maghapon, ganun daw kalawak ang kwel, may mahal, na ibinuhos ng dakilang Diyos sa lupa.
At wala silang ginawa, mga mahal, kundi kumain ng kumain ng kumain ng kumain. At sabi ng Bible, mga mahal, hanggang sa sila'y magsawa, lumalabas na sa kanilang nostril, mga mahal. Lumalabas na sa kanilang ilong yung kanilang mga kinakain. Hindi pa sila tumitigil. Umiiyak na sila, mga mahal. Hindi pa sila tumitigil, mga kapatid ko. Sabi ng Bible, nakalimutan na nila yung mga himala na ginawa ng dakilang Diyos sa buhay nila. Sabi ng 15, at binigyan niya sila ng kanilang hiling, ngunit, sabi rito, pinangayayat ang kanilang kaluluwa. Mga minamahal, anong saysay nung masaganang buhay, pero payat naman ang kaluluwa natin? Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Anong saysay, mga minamahal, marami tayong pagpapalang material kung wala naman tayong kabusugan, mga minamahal, sa ating kaluluwa. Payat ang ating kaluluwa. Amen ba? Mga minamahal. Pero may mga trials, kaunti ang Kristiyano, mga minamahal, pero ang lakas naman ng moving ng Holy Spirit, mga minamahal, sa ating pagsamba. Busog na busog ka dyan. Amen? Naranasan nyo ba habang nag-aayuno, dumidighay kayo? Habang nag-aayuno, mga minamahal, nagbabasa ng Bible, dumidighay ka? Amen? O, hindi ka nakakaramdam ng gutom, mga minamahal. Nabubusog ka. Word of God po yan. Amen? Nabubusog, tumataba ang iyong kaluluwa, mga minamahal. Mga kapatid ko, yan ang sign yan. So, a key to unlock sa blessings ng mahal na Panginoon and to set us free from any kinds of problems, fasting. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Joel chapter 2 verse 12. Oin mahal. Malapit na tayong magtapos. Joel chapter 2 verse 12. Dito po sa aklat ng Joel, Kapitulo 2, versikulo 12. Gayon may ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng iyong buong puso, na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Ito pala mga mahal ang dapat kapag tayo nag-aayuno. Therefore, also now, said the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. So God demonstrated the key to unlock the blessings of God, mga minamahal. Sabi ng nabasa natin, turn ye to me with all your heart. O minamahal, talikuran natin yung sanlibutan, mga kapatid, lumapit daw tayo sa mahal na Panginoon with all our heart. Amen? With fasting, sabi dito. With weeping. May pag-iyak yan eh. With mourning, may pagluluksa yan. O minamahal, panaghoy, may pananangis, mga kapatid, yan ang pag-aayuno. And fasting is not only once a year, mga minamahal, it should be done according as the Holy Spirit needs. Ayun, mahal. Pagka ikaw po, mga kapatid ko, inuudyo ka ng mahal na Panginoon, mga mahal na mag-ayuno, mga kapatid ko. Ayan. Amen. Hindi kayang mga minamahal na prayer lang, mga kapatid ko, para malutas ang lahat ng mga problema natin. Ayun, mahal, kailangan natin ng pag-ayuno, mga kapatid ko. At may tanong, mga minamahal, pwede ba mag-ayuno, Brad, ng nagtatrabaho? Pwede naman siguro kung wala kang kausap, pero kung meron kang trabaho, mga minamahal ko, hindi pwedeng wala kang kausap niyan. Lalo kung nagtitinda ka sa palengke. Amen ba? Pwede bang senyasan na lang, mga minamahal? Hindi pwede. Amen ba? Mga minamahal. Kaya, mga kapatid ko, may papayo lang natin, mga kapatid, para sa akin lang, hindi po effective, mga minamahal, ang fasting during your work, your job, sa trabaho. Mga minamahal. Kaya kailangan po natin, mga kapatid ko, ng concentrate, mga mahal, sa ating fasting. Ay meron tayong fasting house, mga mahal. Itong darating natin, mga kapatid ko, na anniversary, mga kapatid, ay 2 months, mga mahal, na preparation natin. Sa ngayon, mga mahal, wala pa tayong financial na gagamitin, mga kapatid, sa ating pong anniversary. Nasa kamay pa ng ating dakilang Diyos, mga mahal, ang ating gagamitin. Kaya kailangan po natin, mga mahal, na humiling sa dakilang Diyos sama-sama. Amen? Praise the Lord! Mga mahal, lahat ay magkaisa, mga kapatid ko. At sa lahat ng ating mga kapatid sa mahal na Panginoon, kahit putol-putol po yung iyong pag-ayon ng mga mahal. Kaya ginawa nating 2 months ang ating pong preparation.
Sa ating mga choir members, mga mahal, 10 days fasting po, mga kapatid. Amen? Mga mahal, para nang sa ganun, mga kapatid ko, ay magtagumpay ang ating pong gawain. Mga mahal, inuulit ko po, ang ating pong anniversary, hindi po natin target dyan, mga mahal, yung magkakatay tayo ng mga mahal ng mga pagkain natin. Mga kapatid ko, maghahanda tayo, ihanda natin, mga mahal, yung mga pagkain. Hindi po mga mahal, hindi yan ang priority natin. Priority natin, mga mahal, hahanapin natin yung mga nawawalang tupa ng mahal ang Panginoon. Mga kapatid, sila po'y ililigtas natin, mga mahal. Sa paanong paraan, mga kapatid ko? Mga mahal, pag-aayuno po. Dakilang Diyos ang maglalapit ng mga kaluluwa, mga mahal, sa ating banalagawan, sa kanyang paanan. At meron tayong sounding, meron tayong plugging materials, meron tayong mga leaflets, meron tayong streamers, mga mahal na gagawin, mga kapatid ko, para sa ating nalalapit na anniversary. So maghanda po ang lahat. Nakikinig po ba kayo, mga mahal? Maghanda po ang lahat, mga mahal. Alam ko, mga anak ng Diyos, meron tayong burden sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, at gusto nating makipagkaisa sa gawain ng dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya mga minamahal, tumayo po tayong lahat at awitan natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Awitin po natin yung For to me to live is Christ and to die is gain. Philippians 1:21, mga minamahal, English at Tagalog. Minor. I have found that in this wide world there are many great people, but I saw that in their lives there are hopeless in their soul. So then Christ bid me to go to preach the gospel to the nation and to teach them to the way, to the truth, the light, the door. Although the heat of the sunshine and cold of the wind will rain, although the tears fall from my eyes, I must go to do His will. Though the others may backslide, but I myself shall remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. In these hard days of this lifetime, hallelujah, 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 to fulfill the great commission. But I know that in this labor I can reach so many souls. In this very work of Jesus, there are many great temptations, but I never be discouraged. I just praise Him with my soul.
sunshine and cold of the wind will rain. Hold on, the tears fall from my eyes. I must go to His will. Though the others may not stand, hallelujah, but I myself shall remain. Yes, God, hallelujah. For to me to live is Christ, and to die is gain. Maghirap sa init ng araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwing ay lumuluhan, ay patuloy ko siyang susundin. Habang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus na bubuhay, hallelujah, pagkinabang ko magmaghan. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Ito po ang pinakamahalaga, mga minamahal, kung bakit tayo tinawag ng dakilang Diyos. Ito ang ating misyon, to win soul. Magligtas tayo ng kaluluwa. Mga minamahal, bago tayo naligtas sa banal na gawain ito, between life and death, ang pag-aayuno ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Tayo itinangis, tayo iniyak sa mahal na Panginoon. Bagaman hindi tayo kilala, prayer ng man of God, mga mahal, dakilang Diyos, tumawag ka ng maraming kaluluwa. Magligtas ka ng maraming kaluluwa. At tayo ang pinili ng dakilang Diyos. Nung panahon, mga minamahal, na ikaw ay nasa matinding problema, nasa banig ng karamdaman, mga minamahal, nasa kahirapan, hallelujah. Mga minamahal, nakita ng dakilang Diyos, mga kapatid, umiiyak ka, mga minamahal, sa hirap ng buhay. Hinango ka ng dakilang Diyos, mga minamahal, dinala ka sa kanyang malalagawain sa dakong ito. Tayo naman ngayon ang inaasahan ng mahal na Panginoon. Mga mahal, suklian natin, mga kapatid ko, yung kabutihan ng dakilang Diyos sa atin. Mga mahal, magpagamit tayo sa mahal na Panginoon. Anong maitutulong mo sa gawain ng dakilang Diyos? Ayuno, yung financial mo, mga mahal, itulong mo sa gawain ng Diyos, mga kapatid, para sa kaligtasan ng kaluluwa. Isang kaluluwa lang, mga mahal, ang madalaw sa paanan ng dakilang Diyos. Laksa-laksang anghel sa langit ang magkatuwaan. Tuwang-tuwa ang ating Ama sa langit, mga mahal. Tuwang-tuwa sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kayo sa financial, kayo mga mahal sa manpower, kami po ang mangangaral sa pulpito, mga mahal. Sama-sama tayo. Tulong-tulong tayo, mga mahal, sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Huwag tayong matuwa, mga mahal. Ito lang ang ating bilang, akit sa langit, mga mahal. Gusto natin, buong bataan, mga mahal, makarinig ng ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Ngayon, mahal, panahon na, mga kapatid. Mag-ayuno muna ang bawat sa atin. Mga mahal, itangis natin sa dakilang Diyos ng kamay niya sa panahon ng ating anniversary. Mga mahal, ay ibigay dito sa bataan. Mga mahal, magligtas siya ng kaluluwa. Kaya habang ay naawit natin ang Tagalog, mga mahal, ang awiting ito, mga kapatid ko. Hallelujah. Buong puso, mga mahal. Maging sa init, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit
sa tuwi na lumuluha ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy ako maglilingkod. At kay Jesus nabubuhay. Hallelujah, Jesus, salvasyon. Hallelujah, hallelujah. Kung sa makinig sa init malang araw, sa lamig ng hangin at nagulan, at kahit sa tuwina'y lumuluha ay patuloy ko siyang susundin. Yes, hallelujah, hallelujah. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. At kay Jesus nabubuhay. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating mga baguhan, ganoon po sa ating live viewers na mga baguhan, mayroon pong 4 na elemento ng kaligtasan. Una-una ay panampalataya sa nag-isang Diyos. Walang iba kundi ang ating pinamahal sa Kristo. Siya ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon, Diyos na totoong umibig sa atin, napako sa cross, namatay para sa ating kaligtasan. Ibig sabihin, siya po ang tumubos sa ating mga kasalanan. At ang pangalawa ay yung pagsisisi. Pagsisisi dahil sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Kaya ang kasalanan ay dapat pagsisihan upang tayo po ay patawarin ng ating pinakamahal sa Kristo. At ang pangatlo, ang bautismo sa tubig upang malubos ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, gawa 2:38. At ang pang-apat ay gawain na ng ating dakilang Diyos, ang bautismo ng Espiritu Santo. Pag nakita ng ating dakilang Diyos na tayo po'y tapat, nagsusumikap, na makasunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, ipakalob sa atin ang ating dakilang Diyos ang kanyang banal na Espiritu Santo upang mayroon po tayong kapangyarihan sa gawa ng kaaway, upang mayroon po tayong patnubay at gabay sa ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Kristo. Una, pangalawa, pangatlo, ito po ay gawain ng tao. Ang lahat po dito, hallelujah, kami lahat, ito po ay kinahabagan, tinanggap namin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil ito po ang requirements ng Biblia upang ating lubos na masunod ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, upang ating matanggap ang mga pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya itaas po yung kamay, tayo po yung magpakumbaba. Isipin po natin, ang pagtaas ng kamay, tanda ng papakumbaba sa Diyos na may nagbigay sa atin ang aking buhay. Ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Ganoon din po sa ating mga live viewers ng mga baguhan. Sundan niyo po ang miksing panalangin ito bilang pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Sundan niyo po, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan niyo po aming pinakamahal Panginoon Kristo. Narito po ako, isang taong makasalanan. Ako po ay buong puso, nagpapakumbaba, lumalapit, humingi ng kapatawaran sa lahat ko po mga pagkakasala. Dakilang Diyos, patawad, mahal na Panginoon. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Tulungan niyo po ako na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Tinatanggap kita, aking Diyos at aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sama-sama po natin ipanalangin ng mga baguhan o padagat mapagpala naming Ama, Diyos na makabagin, sa pangalan niyo po, mahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa inyong dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa patuloy pagliligtas sa mga naunang panalangin po ng Honorable Pastor Lisa Dalmida. Kabagan niyo po ang lahat ng mga baguhang tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin niyo po sila dakilang Diyos, iligtas niyo po sila, mahal na Panginoon.
Tulungan niyo po sila na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Pagkalob niyo po dakilang Diyos, maganap po ang apat na reglamento ng kaligtasan. Save them, O God, ganun po kailangan sa buhay. At isulat niyo po kailangan mga pangalan sa aklat ng buhay. John 5:40 sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Una at pangalawa, naganap na po. At ang pangatlo, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Bautismo sa tubig para malubos ang kapatawaran ng kasalanan. Walang bayad po yan, hindi magbago ang iyong reliyon, bagos ito po ay upang magkaroon ng tamang relasyon sa ating pinakamahal na Hesus Kristo. Ang bautismo sa tubig, meron po tayo bautismo sa tubig pagkatapos po ng banal na gawain. Amen. Praise the Lord. At pwede na po kayo, bumalik po sa inyong pagkakapuan. Amen. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Hingin po natin sa ating dakilang Diyos, na tulad nga po natin na pag-aralan, na tayo po ay gamitin ng ating pinakamahal Hesus Kristo. Walang inasahan ng ating dakilang Diyos, bagos tayo po na hinirang, pinili ng ating pinakamahal na Pinoon upang patuloy na magamit ng ating dakilang Diyos sa banal na gawain pong ito. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Magsusumamo po tayo sa ating pinakamahal na Pinoon, magkaroon ng magkaisang puso, isipan, hallelujah, lang layunin, kundi magbigay hati sa mga parehang pangalan ng ating dakilang Diyos. Upo naglat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat maparehang pangalan niyo po, mahal na Pinoong Jesucristo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pag-ibig. Maraming salamat, mahal Panginoon. Dinala niyo po kami sa tunay mong gawain. Maraming salamat sa mga salita. Dakilang Diyos na iyong pakinggan. Mahal Panginoon, kami po yung nagsusumamo sa iyo. Bigyan niyo ko yung pag-iisang puso't kaisipan para sa kalwalhatihan. Hallelujah, paglago ng banal gawain sa dakong narito. Bigyan niyo po kayong mga hallelujah pag-ibig sa iyong banal gawain, mahal Panginoon Jesus. Saan niyo po kami nisumpungan sa iyong mga pagkukulang, pagkakasalat, pagkakamali. Mahal Panginoon, patawad po. Patawad. Dakilang Diyos, ayaw po na yung buhay yung kasalanan. Pagkalob niyo po, dakilang Diyos, ang aming mga pangailangan sa iyo. Ang bawat isa amin ay mayroon po kami pangailangan sa iyo, dakilang Diyos. Una, hallelujah, balik niyo po ayo ng pag-ibig, katapatan, kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Alisin ang mga problema, kahirapan, karamdaman, O God, ang mga kainan, alisin, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At bilang point of contact, hallelujah, itaas po natin ating isang kamay sa parte ng karamdaman, problema, kahirapan, dalawang kamay po ating itataas. Ang ating dakilang Diyos ay hindi nagbabago. Ang pangako ng ating pinakamahal Panginoon ay nariyan palagi, hallelujah, word with authority, hallelujah, ang salita ng ating dakilang Diyos. Opo, mahal Panginoon, narito po kami dakilang Diyos sa iyong mga pangailangan sa iyo. Nakikita niyo po, mahal Panginoon, hallelujah, nakataas ang iyong mga kamay, nakapatong isang kamay sa mga parte ng karamdaman. Hallelujah, problema, kahirapan, dalawang taas na kamay, O God. Iunat niyo pagpalang kamay sa unang dalangin po ng aming mahal gilang Pastor Lisa Dalmida sa mga pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaway, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng karamdaman, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, kaya na ang bisyo mayroon pa, cast out in Jesus' name. Demons of carnality, pride of life, vainglory, panglupay-pay, panlalami, cast out in the mighty name of Jesus. Lying spirit, cast out from us in the mighty name of Jesus. All vices began, all problems of right now, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Patuloy po tayong magbunyi, sumigaw, hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Ating pala